Mayang aga hinigugma nga mga kauturan sa sining nga aga na kalipay naman kita sa sining dako nga kagayunan nga ginhatag sa aton sang Ginoo nga kita liwan makatuon naman kag maka-review sang aton Sabbath School lesson sa ika-10 ka Sabado sa sining ikatatlong trimestre sang tuig 2021. Kag kita sa sining aga mga kauturan magatuon liwat sang aton semanal nga leksyon nga maghatag sa aton hinigugma nga utod sang isa naman ka dako nga pagtulun-an kung paano naton makaangkon ang kapahuwayan sa aton nga matag adlaw-adlaw nga pagpangabudlay. Kag ini nga palatuntunan hinigugma nga utod dinadala sa inyo sang Path Ministry. Ang Path mga kauturan is an acronym. P stands for Psychology in Christian Perspective. A stands for Arts, that includes music and education. T stands for Theology, that relates to our relationship with our God. And H stands for Home and Health. Kag may mga advocacies ini siya mga kauturan o kung apat ka mga lalambuton. Ang una mo ang Building Psychologically Healthy Society, Developing One's Potential, Christ-centered lifestyle, and making Christian homes a little heaven on earth. Kag sa sinigid nga aga mga kauturan, may ara kita naman nga guest nga amo ang aton nga permanente nga guest sa aton nga Sabbath School lesson review. Amo si Brother Marvy Martir, ang aton nga isa sa mga church leaders naton sa Iglesia sang Bago. Apang sa hindi pa nakon ihatag sa iya ang panahon mga kauturan, ana aton anay idoko ang aton mga ulo samtang kita magapangayo sang tabang sa Ginoo sa pagpangamuyo. Ginoong Dios sa sinigid nga aga, sining adlaw nga balaan, dako ang amon kalipay, nga may kahiluwayan kami Ginoo sa pagsimba sa imo, kag may panahon kami Ginoo sa pagpamalandong sang imo mga pulong sa sining adlaw nga balaan. Amon ginaagda Ginoo ang imong hamili nga presensya nga magatambong sa amon nga pagtuon, agod Ginoo ang amon pagtuon mangin kalamutan sa imo kag paagi sa mga prinsipyo sa balaan nga kasulatan nga amon pagatun-an karon magabulig sa amon Ginoo hamtong sa pagkahamtong sa pagkabuhi Kristohanon. Pakamayuha ang amon mga viewers, ang amon nagasunod sa sining palatuntunan nga ikaw benisyon sa ila Ginoo, kag ang pagpakamaayo nga imo gintigana nga igabubo nimo sa imong katawan sa adlaw nga balaan bugo sa gihimpit namon nga maangkon sa sinigig nga tion. Salamat sang kaalam paagi sa impluwensya sang balaang espiritu nga amon maangkon karon sa pagbukas sa amon painuino sa paghantok sang mga butang espirituhanon nga gusto nimo Ginoo nga amon mahibaluan kag ikabuhi samtang kami nagapaabot sa kaduwa nimong pagbalik. Ini amon nga natugyan kag nauman nga baton sa ngalan ni Hesus. Amen. Alright. Salamat gid mga kauturan sa inyong dalayon nga pagsubaybay sa aton nga palatuntunan sa atong Sabbath School review diri sa Path Ministry. Kag akon gid gina abi-abi ang aton nga mga officers dira sa Negros Occidental Conference, ang aton pinalanggang nga presidente Pastor Rene Inapan, aton executive secretary Pastor Quijote, kag ang aton nga treasurer amo si Brother Even Lorieso. Maayong aga kag happy Sabbath sa inyong tanan, sa aton nga mga directors sa NOC kag aton mga field workers, Pastor Tadena dira sa San Carlos District, Pastor Nepomuceno sa may Magallaon District, sa aton District Pastor dira sa Distrito sang Sipalay, Pastor Canoy, Pastor Sumagang sa Hinubaan, Pastor Irubas sa Kawayan, Pastor Hintapanan dira sa Candoni, Pastor Asuncion sa may Kabankalan, subong man si Pastor Jemboy Loston dira sa may Escalante, Pastor Aros sa Sagay District, Pastor Forcado sa may Victorias Cadiz Manapla District,
subong man sa kay Pastor Leonard dira sa Maaw, kag kay Pastor Cantela dira sa Metro Bakwan, kag sa tanan nga mga workers ng NOC, sa mga workers sa CPAC, sa West Visayan Conference, dira sa East Visayan Conference, sa Central Visayan Conference, sa Romblon. Maayo gid nga aga sa inyo tanan, kag gabay nga ang bendisyon sang Ginoo aton maangkon sa sinigid nga adlaw nga balaan. Subong man ako ginatamyaw dira sang Happy Sabbath si Sister Kate Palau sa Australia, si Sister Lang dira man sa Australia, subong man sa kay Sister Noemi Sento dira sa Canada, Brother Gerson and Annie Asento dira sa Iglesia sa Bago, sa mga Wilar family sa Valladolid, Brother Nonoy and Esther Soberano, Sister Helen and Ray Martinez dira sa may Ayungon Church, Brother Calexto Galido, kay Ma'am Eunice Antilano dira sa Iglesia sa Pulupandan. Happy Sabbath sa inyo. Brother Marby, sa imong greetings. Salamat, Pastor. Mga adlaw sa aton mga kauturan. Salamat sa kagayonan liwat nga makapakig-ambit kita sa pulong sa Ginoo samtang magatuon kita ulit sa leksyon nga aton nga pagtulunan. Sa wala pa kita magasugod, Pastor, ako nang ginapanamyaw ang district sang Bago Pulupandan, Valladolid, nga ginapangunahan ni Pastor Alvarez, subong man sa aton mga church members dira sa Bago, nga ginapangunahan sa aton nga church chairman nga si Maninoy Tatay Ronnie Carinal and its members, subong man sa aton nga mga pamatan-on nga ginapangunahan ni Sister Lorlin sa church sang Malingin Church, kag sa aton man nga Pulang Duta Church, kag subong man sa aton Malingin Church, subong man sa aton nga nagatan-aw sa bug-os nga kapusoran, kag sa mga kalain-lain nga bahin sa bug-os nga kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan. Okay, madamo gid nga salamat Brother Marvy sa imo nga pagsabat sa sining pangagda. Mga kauturan, rekta na kita karon tuon sa pulong sang Ginoo sa aton nga semanal nga leksyon, kag akon pangabayon si Brother Marvy sa pagbasa sa aton nga pambukas kag sagsaran nga teksto sa sinigid nga aga. Okay, so aton pagabuksan ang aton balaan nga Biblia sa aton nga naga-tanaw dira sa aton mga kauturan, kag abrihan naton ang libro sa Leviticus kapitulo 23 ang bersikulo 3. Sa anong kaadlaw himuon ang buluhaton? Apang sa ikapito nga adlaw, Sabat nga pagpahuway, pagtilipon nga balaan, sa sinidili kamo maghimo sing buluhaton. Ini inugpahuway sa Ginoo sa tanan ninyong puloy-an. Alright, madamo gid nga salamat Brother Marvis sinang maathag nga pagbasa sang aton nga Sabbath School lesson. Aton dira makit-an suno sa balaan nga kasulatan nga ang balaan nga inugpahuway Brother Marvy hindi gali ginpanagiyahan sang isa ka grupo sang reliyoso nga grupo o kon ginpanagiyahan sa mga Hudiyo, kundi ang adlaw inugpahuway ng kapitong adlaw nga moang Sabado ginpanagiyahan sang Ginoo, kag iya ina nga ginangkon nga iya suno sa balaan nga kasulatan kay nagsiling siya, it is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. So bot singa nun wala sa nagapanag-iya nga tawo sang adlaw nga nagpahuway kundi ginapanag-iyahan ini hinigugma nga mga kauturan sang Ginoo. Kag suno sa balaan kasulatan dira sa Leviticus 23 nagapahayag man nga ang pagpahuway it doesn't mean nga magtulog ang isa ka tawo kundi siya balaan nga pagtirilipon. So dira aton makit-an hinigugma nga mga kauturan nga bunga sa sini nga pagtuon naton may ara nagkatuhay-tuhay nga mga pagpatpat o kon interpretasyon na tungod sang Sabado nga siling nila si Ginoong Hesus kag si Pablo naglito na
sang pagkabalaan sang adlaw gikan sa Sabado pakadto didto sa Domingo. Kag silila busa hindi na kita kinahanglan sang Sabado nga magpahuway pa. Apang hinigugma nga mga utod aton tun-an nga siling nila kay si Hesus napatay siya sa adlaw nga Sabado kag nabuhi siya sa adlaw nga Domingo. Busa ang adlaw nga Sabado patay ang Dios kag irrelevant siya sa aton nga pagkabuhi Kristohanon. Ang iban man hinigugma nga utod ginakabig nila in a legalistic way nga nagasiling nga ang pagbantay sang adlaw ng inogpahuway amo siya ang pamaagi nga kita maluwas. It is a legalistic approach when it comes to Sabbath hinigugma nga utod. Apang sa mga Adventista ang aton posisyon bilang Seventh-day Adventist Church nga ang Sabado mga kauturan is not a means or a way nga makaangkon kita sang kaluwasan. Kay ang dalanon lang gid makutan ang dalan lang gid sa kaluwasan amo si Hesus kag ang pagbantay naton sang adlaw nga inogpahuway nga amo ang Sabado makuturan ebidensya lamang nga aton ginhigugma si Hesus kag ebidensya nga kita naluwas na gikan sa kondenasyon sa sala hinigugma nga mga kauturan. Now, sa sina nga punto hinigugma nga utod, ano ang imo nga matugda sina Brother Marvy sa sina nagkatuhay-tuhay nga interpretasyon sang makatawhan ay tungod sa adlaw nga inogpahuway? Okay, so Pastor, salamat sa imong matahong introduction sa ining aton nga leksyon nga kun aton ini talupang don nagahatag gid sang madalom pa nga pagpaino-ino kun tun-an tagid sang Cebu ang ining pag-interpretar sang ginatawag naton nga balaan nga adlaw nga amo ang ikapito. So diri Pastor na sa aton leksyon no gin-emphasize diri nga ang iban nga mga Kristohanon nga nagapati sa balaan nga kasulatan may gakalinlain sila nga interpretasyon sini. So ano gid lang ginhambal sa Biblia? Kag kabalo kita Pastor kun aton diskubrihon lang nga mangin open-minded lang kita. Kaya kung ang aton interpretasyon ginabutangan naton sang aton man kaugalingon nga pag-intindi nga hindi naton bala pagtan-awon ang wider perspective sang kung anong ginhambal sang Biblia. Gusto naton niya kung kaisa no butangan sang aton nga kaugalingon nga interpretasyon kag ining interpretasyon nagahatag dili siya sang confusion kag ginadestroy ta ang content sa ginhambal sa Biblia. So we really need to know the truth. Kag dede, Pastor, no, sa Sabbath and creation, makita naton nga sa Genesis chapter 1 verse 26 and Genesis 9 to 6, diri gintudlo ang about special nga hiliwaton nga nag-differentiate sa tanang nga gintuga gid sa Ginoo kag sa iya nga inugpahuway gid. Kag dara man sa Exodus no makita naton of all the 10 commandments nga ginhatag dara sa 4th commandment naghambal gid siya remember. So it is not the word remember that you shall not steal or remember you shall not covet. There's only one remember, the Sabbath day, Pastor. So subong ang iban naton nga mga tumuluo nagapati na ining wala na ini ang Sabado kay si Ginoong Hesus kuno Pastor gintapos siya na ang adlaw nga nagpahuway sa nagpalansang sa kuno sa krus. Miara naman niya nga panguna-una nga hambal mo man kagina nga ini kuno iya lang ni Moises no kay ginahatag dara sa tapi-tapi lang so para lang gina sa ila. Miara naman niya nagatan-aw nga ina kuno nga ikapito hindi na sa literal no kundi ara na kuno sa aton kay si Ginoong Hesus nagapuyo sa aton. So tanan kada mo nga interpretasyon kun isa lang gigili Pastor kun aton tan-awon dira sa Biblia. Aton makit-an dira iya nga this is not a day nga siling nila bala nga
abot singanon Brother Marvin nga ang adlaw nga Sabado literal ini siya. Kay madamo sa mga tawo naghambal mga theistic evolution nga there is a gap, okay, between first day and the second day, and it took million of years ang gap. But diri aton gid makit-an based on the weekly cycle nga ang Sabbath is a physical, literal Sabbath makotoran. Kag sakto ina ginhambal nimo of all the commandments in the 10 commandments, ang ikalima lang gid siya naghambal siya sang ginatawag nga remember. Kag kun aton lantawon ang context ini kay sa malawig nga panahon in 40 years, 400 years, ang makatawhan sang Ginoo, they don't have formal Sabbath worship dito sa Egypt. Kag amo na nga this was a long forgotten nga principle nga wala na practice massively sang bug-os sa katawhan sang Israel. That's why when they were delivered from Egypt, kagyaran na sila sa wilderness, ang Ginoo naghambal sa iya sa imbukada nga statement dira sa chapter 8 sini nga remember. Kag when we say remember, it has connection with the past event. Kag ini siya ma-connect naton ang Sabbath in the creation week, ma-connect naton dito sa adlaw sa pagpanuga. Kag makit-an nga ang Sabbath is actually the source of our identity. Sunod dira sa Genesis chapter 1 verse 26 nga naghambal ang Ginoo nga tugahon naton ang tao sa image naton. Siling niya. So dira aton makit-an hinigugma nga mga kauturan nga kita gali of all the creatures nga gintugas ang Ginoo, we are unique and special. Kay kita ginhimo, ginpurma kita sang kaugalingon nga kamot sang Ginoo. And that's why every Sabbath that comes to us is a day of celebration of freedom. Freedom from sin. Kay kung aton lantawon hinigugma nga utod, ang context dira sa Exodus 20, amo siya ang deliverance from bondage. Sa ilang physical bondage, but it allotted siya sang greater deliverance from the condemnation of sin. Nga every time gali nga kita magpalapit kag magsimba sa Ginoo, we are renewing our relationship with Him. Nga sa following week may ara kita spiritual strength to resist the temptation, to resist the devil, because that Sabbath may freedom kita kag na-refresh ang aton nga spiritual relationship sa aton nga Ginoo. Kag sa Deuteronomy chapter 5, ang context dira nga ginhambal nga ginapa-observe sa katawhan sang Ginoo, it talks about hinigog mga utod sa Israel experience nila nga you already understood sa sininga konsepto. What you're going to do is to observe ang ining mga butang nga ginhambal ko sa inyo. Kag sa verse 12 naghambal sila, remember what had happened sa inyong mga ginikanan when they forgot sa pag-obey sang Sabbath as a sign between me kag sa akong katawhan. What happened to them? They were taken as captives dito sa Israel, sa Egypt, hinigog mga utod. So dra mato makit-an nga Sabbath is a delight, is a day of celebration, a day of freedom, hinigugma nga utod. So ano ang imo dra matugda, Brother Marvin? Yes, Pastor, no? Katahong sa sina nga pag-explikar sang redemption and the Sabbath day. Dira pag Pastor, kung aton nga tanawon, there is this symbol, no, sang pagluwas sa aton Ginoo sa tung panahon nga kay Moses at the Red Sea. The people of Israel were leaving Egypt slavery and entering a new life of freedom, no, under the cloud. Another symbol, ato Pastor nga ginpakaon sila sang mana, no, nga dito wala ginhambalan sila sang Ginoo, no, gingiyahan sila nga sa anong kaadlaw magkuha lang sang inyo lang makaon kag sa
ika-anom, no? Alin sa first, pakadto sa ika-5 nga adlaw, pagka magpreparar dublihon para hindi na magkuha sang hindi na magsulit liwat kuha kay wala na sa may maabot nga mana sa adlaw nga inugpahuway. There is this symbolic action of God feeding them with manna. So another is they drank water that flowed from a rock, no? Amo na siya ang simbolo, no? Ang simbolo sang example nga nagabulig sa aton painchindi sang isa naman ka idea kag sa tanan nga mga simbolo nga gina-account sa Israel's Exodus, pastor. Ini nga mga simbolo nagabulig sa aton inchindi sang spiritual nga kamatuoran. For example, no, ang hambal ni Paul dira sa sanctuaryo that was a symbolic for the present time. So in reality, pastor, no, our baptism marks the end of sins, slavery in our lives, and the beginning of a new life, no, in Christ. That's in Romans chapter 6 verse 4 and 11. And another is dito sa part ni Moses nga ginggaan sila sa mana, subong sa diri sa Ginoong Hesus, Jesus is the bread of life, no, sa John 6:48. And third, no, Jesus is the living water. So kung tanawon tagli, pastor, when aton natun-an sa nagligad nga mga leksyon that Sabbath rest is a covenant and a relationship with God. And thus, if we make it into a reality check, no, kung may relationship kita sa aton Dios, tumanon tagali, pastor, ang iya ginahambal dira sa pulo kasugo nga ginhatag ya hindi lang sa Hudiyo kay ti ang hambal dito ya sa Mark ang Sabado ginhatag para sa tawo kag ginhatag una dito man sa kay Adan kag kay Eva. So makita naton ang symbolic kag ang realidad nga when we have this relationship with God, because of the love that we have with God, thus we are not obliged, hindi kita nga obligado, but we voluntarily follow this because of our covenant with God. So ilain gali, pastor, ang kung tanawon ta ang pagka-legalistic, kay tungod naga-focus lang siya sa kung ano lang ang dapat sundon kay ini gina-required. So lain no kung magambal sa ibang Adventista, Sabadista, kalegalistic na sila. Siguro ma-counteract it is not wrong being following the right thing to do. Ang wrong is pastor siguro nga ginapilit naton nga sundon nga sa aton man do arab lang nga hindi makitagali tuod-tuod nga naka-inchindi sina kag nakabalo sina for the sake lang kay ti ara ko da masunod na lang ko kay tungod ini siya ari man di. That can ruin the totality or the purpose of this what we call Sabbath rest nga ginhatag sang Ginoo. All right. Madamo gid nga salamat, Brother Marvy, sa pag-stress out nimo sang subjective kag objective way sa pag bantay sang adlaw nga Sabado. Mga utod aton ginaklaro ha, wala naton ginabantayan ang Sabado para nga maluwas kita hinigog mga utod, but the essence of the Sabbath is a God's memorial of God's creation, is a memorial of God's creation and memorial of God's redemption. Kay gintapos sang Ginoo hinigog mga utod ang aton nga kaluwasan paagi sa pagpalansang sa cross, and he rested on the Sabbath hinigog mga utod. That's why the essence of the Sabbath, it is a memorial of God's creation and redemption. Ang implication sina Brother Marvy is that we have that freedom from work obsession. That's why we need to celebrate Sabbath, because we have that freedom from work obsession. Nga for the entire week, for the 6 days of the week, we are so obsessed with our work on how we can survive sa sining kapigaduhon nga aton nga ginaatubang, but when the Sabbath comes, inaaton siya nga tagaan rests, nga hindi kita stress sa aton nga mga workloads. And it's also freedom from accumulating worldly things. Kag ako nakita-an pagidra, Brother Marvy, nga it is a day of celebration and freedom, the fact nga
ang aton focus not on ourselves but towards God and others. In other words, ang Sabbath, Brother Marby, is also a wall of protection against selfishness. Nga ang aton focus is no longer about ourselves, but siling dira is to focus our thoughts to God and to do good things to help others who are in need. So another way that we can have that freedom from all things that keeping us in bondage. So siguro we are so obsessed with technology and gastray ng aton nga mata tungod kay we focus so much on the screen, but on the Sabbath aton anay inakalimtan, ipapahuwayan ang aton nga mata and focus on the goodness of the Lord so that our relationship will be renewed hinigugma nga otod. So there is that freedom from sin, not by our own power, but by the power of God through our faith in Him. So it reminded us that God hence is active in saving His people, Brother Marby. Amo nang akon nga natalupangdan, and Sabbath, may ara siya encompassing ang iyang dimension, Brother Marby. It's not only intended for the believers of the Sabbath, but according sa balaan kasulatan, it will extend also sa mga tao nga ara sa aton panimalay, even sa aton nga mga kasapatan. So dira tama gid kaathag, Brother Marvin, nga ginhambal niya dira nga since nature was created to all people and Sabbath is connected to creation, therefore Sabbath is for everyone to remember. So let us see Sabbath in a new lens nga strangers, servants, and animals should always have their rests. So kung ara dira sa imo tupad balay, o kung ara sa imo ara dira ang timba nagaistar sa imo, give them rest, hindi siya papaobraha kay amo ina ang ginhambal sa balaan nga kasulatan kay siling niya sa balaan nga kasulatan sa Exodus chapter 19 verse 6 nga ang mga katawhan sang Ginoo will become a kingdom of priests and we will become holy nation if we keep the commandments of the Lord. Brother Marby, ano ang matugda mo sina? Napunto mo gid pastor sa paghambal mo nga you are chosen generation. Ini gini pastor ang kamaturan about sa Sabbath rest should be expounded as a responsibility. Nga kita gali nga nakahibalo sini sa kamatuoran pastor. May ara kita sangga kinahanglan man nga aton man nga hilimuon. Because if we read Exodus 19 verse 6, naghambal dira pastor, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Kag kun aton tan-awon pastor sa naunang Pedro, no, 1 Peter chapter 2 and 9, but you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Dari pastor, makita naton nga kaginhatag ini sang Ginoo ining adlaw ng paway, kita gali pinili niya nga mga katawan pastor. Kag kita nga pinili nga mga katawan, may responsibilidad kita gali nga i-share ini sa iban ang ini nga kamaturan, no? The universality of the Sabbath is something that many people miss, pastor. Kung kabalo naman ko na sa Sabbath, ako na hindi ko lang yung paghambal nga, abi gabantay ko, kasi amo lang man ako natuhan, pero no, we should not stop there. Of course, the most common error is that it was only for the Jews, no? Amo nang ngambal gid sang tanan. So eradicate na kay hindi inaamo. An error exposed in the first 2 chapters of Genesis. No, kung aton tanawon, God created all people, not just only Jews, pastor. Kung tanawon tagali kag basahon gid sang maid-id ang Biblia. So all people should remember the Sabbath day. No? Though we should always keep in mind what the Sabbath represents to us, we should remember too what it should tell us about others as well, pastor. So kung aton tanawon, in a sense, our resting and
relating to our Creator and Redeemer will drive us automatically to look at others with new eyes, to see them as being created by the same God as we were, loved by the same God who loves us and who died for them as well. As we have seen, no, there is Exodus chapter 20 verse 10, Pastor, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God, no? In it you shall do no work, nor son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your strangers who is within your gates. Kag sa Deuteronomy, no, Pastor, no, emphasize gyapon ang ini nga direction. Ambot sing ganun gali, Pastor, nga tangduan kita sa Ginoo sa pagpahibalo sa tanan na nga nasakupan, kag sa tanan man hindi lang kay sa membro kundi sa tanan nga katawan, no, nga wala pa nakahibalo sini. Kag ini isa ka responsibility kay ginpili kita ni Ginoong Hesus. All right. So madamo gid Brother Marvy. So kung aton gali mga kauturan, tagaan man sang pagpahuway ang aton mga timbang, ang aton nga mga bisita nga sa aton domain kag sa mga kasapatan, we are treating them with respect and dignity. So amoy na katahom makutat as God treated us with respect and dignity, ina nga privilege nga aton na angkon aton man i-share sa aton nga mga tao nga yara sa aton panimalay hinigog mga utod sa adlaw nga Sabado. Kag diri Brother Marvy, siling naton diri nga ang Sabado is a protection against selfishness, because we are told nga ang Sabbath is one way of honoring others and honoring God, serving others and serving God. So diri aton makitaan nga sa tapos nga ang mga Israelites tungod sang ilang mga oppression, slavery nga na-experiensyahan, pagbalik nila dito sa Israel, naghimo sila sang stringent nga mga rules in keeping the Sabbath that makes Sabbath a burdensome. Kag amuna nga nagkarigid si Ginisos sa sining nga duta dito sa Israel, kag he demonstrated what is the proper way of observing the Sabbath, because every time ang Sabbath magkari, it's no longer a delight sa katawhan sa Ginoo, but it's a burden. Take for example, sinila, hindi ikaw makadalakat more than 200 meters in a Sabbath, because if you go beyond that, then you are violating the Sabbath. Siling nga kung importante gid kinahanglan nga sa Friday pa lang latiran mo na daan ang imong lalakton, kag kung may latid ka, you are not violating the Sabbath. Siling nga pagid sa mga pamaagi sa mga Hudiyo sa pag-keep sang Sabbath, kung ang tao may sipon, hindi siya pwede nga magkuot sang panyo sa iyang bulsa, kag mamahid kay ina siya sala na violation sang Sabbath. So kung may sipon ikaw, ibutang mo na daan sa imo abaga ang imo nga panyo, kag ipahid mo da ang imo nga sipon, then you cannot violate the Sabbath. So makita naton nga Sabbath is no longer a delight, but it seems a burden because of the stringent nga mga rules nga ginhimo sa mga leaders ng Israel. But remember, friends, amo na nga si Ginoong Hesus sa ginayo niya ang tawo nga nagabalatian sa adlaw nga Sabado. Siling nga ang nagbitbit ka sang imo nga banig kag naglakat sa adlaw nga Sabado, it's a violation. Apang siling ni Ginoong Hesus, siling diin bala ang mahapos. Hambalon ko ini nga tao magtindog ag maglakat, o kun patawaron ang iyang mga sala. Kag siling pagiging Hesus nila sa isa ka account niya, diin mas maayo. Anong himuon ninyo bala? Kung ang tao nga kung ang sapat mahulog sa sabubon, paligaro nyo pa bala ang adlaw nga inagpahuway kag kuwaon siya? Sang sa ang tao nga nagaantos kag tagaan ko siya o kung ayuhon ko siya, diin ang mas mahal pa ang sapat, ang bili, ang kabuhi sang sapat, o kung sang tao kag siling ni Hesus. Therefore, isa ka maayong butang ang paghimo sang kayuhan sa adlaw nga balaan. Therefore, Sabbath is a blessing, not a burden, kag madamo sang miraculous nga event
nga gin-perform ni Jesus Christ sa Sabat, sa adlaw nga Sabado, nga nagapahanumdom sa aton nga ang Sabado is a way of unburdening sang sitwasyon sang tao hinigugma nga utod. Now, ano pa gini mo na talumpang tandra, Brother Marvin? Nami gid kay ti na-mention mo pastor nga sa time sang wala pa nagkari sa si Ginoong Hesus, ang tradisyon sang tao very influential gyud nga naga-destroy sang kun ano lang gitani ang ginapatuhoy ni Ginoong Hesus, no, nga sundon, no. So amo na diri pastor nga hambal mo kagina nga nagkadto gid si Ginoong Hesus para i-correct ini tanan. Kay ti kung aton tanawon pastor sa Luke chapter 4 verse 16, ang opening statements to ni Jesus sang nagakadto sa Nazareth, kag ang iya custom nga magkadto gina siya kada adlaw nga Sabado, kag magkadto siya sa adlaw sa Sabado sa sinagoga, kag magtindog didto kag magbasa. Kag didto ginabasa iya ang libro ni Isaiah, no, open niya ning nga libro, kag ginatan-aw ya gid ni kun ano ang nasulat. So again, the opening words of Jesus ministry, no, nagapanumdum gid sang adlaw nga inugpaway. Pero naman sa mga legalist naman niya pastor, dito nga tion kun aton tanawon sa Matthew chapter 12 verse 1, no, nga gyapon si Ginoong Hesus during Sabbath day nga ang mga disipulo bla pastor nagutom to or nang punpun sila sang mga mais kaging kuha ini kag ini ang mga Parisiyo pastor nakita ni nila kag naakig sila ginahimo ni nila sa adlaw nga nagpahuway. So hindi na kuno maayo pastor, so gakulumod gid sila. Another nga natabo amo ang isa pa gid pastor nga tradisyon sang elders kay during sa kung tanawon naton ang Mateo kapitulo 15 bersikulo 1 nga nagkadto si Ginoong Hesus sa mga eskriba kag sa mga Parisiyo sa Jerusalem nga nagahambal, no, why do these disciples transgress the tradition of the elders? Nga ini nga mga disipulo nimo nagapakasala sa mga tradisyon na sang katigulangan, kay ang ila ginhimo sa mga disipulo pastor nga ila din they wash not their hands when they eat bread. Wala sila nagapanghugas kamot, kaya ang ila mantiil kung magsulod sila, wala man nila hinawan. So, but atong tanawon pastor dira no sa amo nga teksto, ginsabat sila kag ginpaklaruhan sila ni Ginoong Hesus. Nga nagambal sila nga transgress nyo ang commandment sang Ginoo sa inyo tradisyon, no? But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Dito gali pastor makita naton nga being legalistic is that we focus only on the guidelines and inculcating natamaan pala pastor sa aton ka protective nga imbes nga tanawon naton ang Ginoo, nahadlok kita kag ginatan-aw naton basi makasala kita. Then in that case we separate now our relationship to God because we judge ourselves and we fear that Jesus cannot or maybe cannot help us. Tidara pa ng pastor nasubuan si Ginoong Hesus kag gusto yun na i-correct sa aton. Biskan subong pastor kakatabo gid ina sa aton man mga katigulangan, no? Makita ta ina. Pero gali pastor kaathag ka namin sa aton nga leksyon nga kung kita gali magtulok sa commandments sa Ginoo, especially sa adlaw nga nagpahuway, it should put a loving characters of Jesus. So madamo gid nga salamat Brother Marvin nga ang imo dira iya gina-stress out nga we should not focus on the how on Sabbath but we need to focus on why nga aginhatag sang Ginoo ang Sabbath. Kag sinang gitawag nga legalistic nga view about the Sabbath, it was practiced by the Jews and even today, but it's not foreign. That concept also is not foreign sa among Adventists. Kay subong may mga katauhan man nga sila nga ay kung Sabado hindi na kita magpaliko,
kung Sabado hindi na kita magluto, hindi na kita mang-shave, kag it's based, kag ginabasa nila ang sa spirit of prophecy, kag they conclude nga wala nila gilantaw ang context sina, and they started to conclude nga kung magluto na ikaw, magpaligo na ang tao, kag magpangbarbas ang tao sa adlaw nga balaan nga among Sabado, they are violating the Sabbath. But let's try to see from the context sa kay Ellen White nga writings kung ano pala ang iyang ginamin, kag ano ang historical background nga ginhambal ni Ellen White nga hindi na magpaligo, magluto during the time. So let's discuss sa panahon ni Ellen White sa pagluto, Brother Marvin. Ang pagluto sang una dito kay Ellen White is a laboros. Labi na gid kun adlaw sang o kon winter, ang kahoy hindi pa mala, kag naagyan ko man na, Brother Marvin, sang sa Sipalay pa kami nga bulan gani isang Agosto, kung pirti ang ulan, ang kahoy basa, so gaplang harok ang mata sang dabok kay pirti liboros nga panahon. So aboy na kabudlay sang una ang ilang pagluto dito, kag they have to maintain sang kalayo, kag every now and then makuha sila sang gatong para ma-maintain ang ilang pagluto. In contrast sa aton subong nga ibutang mo lang sa oven, i-set mo lang ang time, you can go and you come back from church, luto na ang imo nga pagkaon nga without so much sa ginatawag nga labor. So ang concept dira hinigugma nga mga kauturan is all unnecessary work should be avoided on Sabbath. That is the principle. Let's go to bathing. Madamo sa mga Adventista sila nga sala gid na iya ang magpaligo kon adlaw nga Sabado. Kay amoy na ang ginhambal ni Ellen White. But let's go back to the time of Ellen White sa pagsulat niya nga wala pa sang electricity way back in 1800. Nga kung kaisa layo pa ang bubon nga ginakuhaan sang tubig, i-transport nila pakadto sa ilang balay, pagkatapos dito kay tama katugnaw sang tubig, ila pa mga initon, kag sa pagtapos init nila mga kauturan, ang iwala sila sang bathroom dito sa ilang kapanahunan, kag yara sila sa kitchen, open dira mga kauturan, may ara sila nga bathtub dira, ibubo dito ang tubig, kag kung kaisa ang tubig mga kauturan, nga sa tapos nila nga pagpaligo, kag makasulubo, Brother Marvin, nga once a week lang ang mga tao sa una in the time of Ellen White nagapaligo. Di kung maligo sila sa adlaw nga Sabado, sa ilang nga tab dira, how aso naman nila ang tubig, kag kung kaisa ang tubig, mabasa ang salog, ila naman nga punasan, kag ang isa naman katao maligo, that was very laborious. Nga pamaagi, amo na nga sila ni Ellen White, hindi na kamo magpaligo sa adlaw nga Sabado, kay nga aman, laborious, kag malate na kamo, kadto dito sa simbahan. Unlike karon niya nga may ara kita nga mga heater nga in just 5 minutes tapos ka na paligo, fresh ikaw adto sa simbahan, then you are not violating the Sabbath because you are not doing unnecessary labor, hinigugma nga mga kauturan. And again, we need to be fresh in meeting our Lord, kagyara kita sa matinlo ang aton lawas sa pagsimba naton sa Ginoo, because God is the God of order. Amoy na hinigog mga kauturan ang aton dapat nga talupang doon. Kag ari pagid siling Ellen White nga hindi ka mo mang-shave. Pero kung aton lang tawon ang historical background sa Brother Marvin, sa isa kasimana, kaisa lang man kung kaisa, hindi sila daily nga pamarabas ang mga katauhan sa panahonan ni Ellen White. Di pero kung kaisa, may iba niya nga tao nga Sabado sila yang magpamarabas. Amo na sila ni Ellen White niya nga hindi nyo ina paghimuon kay it's a time consuming. Pero kung adlaw-adlaw ikaw ya Brother Marvin nagapamarabas, kasi Sabado ya hindi kayo mapamarabas, ano ang implication sina? Ang implication sina nga you are not caring your appearance during the Sabbath. Kag what is the difference mamarbas ikaw sang
manot bras ikaw sa adlaw nga Sabado. What's the difference? So dira aton makit-an mga kauturan nga ang Sabbath should not be considered as legalistic ang aton nga pagbantay sini, but it should be a delight nga ang aton himuon makutan. We do not focus on how to keep the Sabbath, but we need to focus on why it was given by the Lord ang adlaw nga Sabbath. Ang Sabbath makutan, we can break only the Sabbath if we are doing things for our personal interests. But if we want to be presentable, nga maka-translate kita sa message sa aton katawhan nga we are properly groomed during the Sabbath, what is the violation there? So, hinigugma nga mga kauturan, we are reminded again that we need to apply the principle in keeping the Sabbath, but we not so much stick on how, lest we are doing and repeating the failures of the Israel of old. Hinigugma nga mga kauturan. Brother Marvin. Yes, Pastor. I strike it down with Pastor, no? Katama ka tahom sang imo pa explicar. So kung amo gali Pastor sa imo ginhambal, kung kaisa hindi gali maintindihan ni sa nagabasa, kung aton bala i-brought up ini ang mga sinulatan ni Mrs. Ellen White, because wala naton gali gin-contextualize. We only read a part of it and then we suddenly conclude nga muna to gali, nga muna na siyang ginhambal ni Mrs. Ellen White. But what we need to know in reading also the Bible and in any books, we really need to read before the paragraph, the whole paragraph, the end, and the middle of the paragraph. Hindi lang gali nga ginakat mo lang dara kag basahon na nga amuna na kay kun amuna gali Pastor madayaan gid kita tanan. No, Pastor, no? Exactly. Katahom gid, we contextualize based on context. We ask ourselves, nga amo ina ang ginhambalya. Then we dig deeper. We read the previous story of that or the history beyond that. During the event that it was written, kidira naton makit-an Pastor gali ang very good approach nga maintindihan naton sang Cebu. Amo man ini gali ang aton pagsunod sang adlaw nga inugpahuway. So if we contextualize it nga matan-aw naton kung anong gitudlo sa Ginoo nga may paghigugma, then ang imo to na emphasize Pastor nga ang kung ginahimo ta ini sa aton kaugalingon, then ginpasub-an naton nga wala tagabantay sang adlaw inugpahuway. Ambot sing ganon Pastor, ang pagbantay sang inugpahuway man amo man ang pagbulig sa iban. It's not just about us, ato kaugalingon, but also it's about helping others any ways or in anything or in any circumstances or in any situation. It may be nga kung saan lakat kita sa adlaw pahuway, may emergency dito, and then nagsulod ang legalistic mind ta, masimbag kuya kaya nung amba karon sang tao sa aton, away ko nagbantay sa pahuway sa badisaw nga simba nagkato. No, but we should firmly believe nga nabalaan tagli nga ang pagbulig sa iban, ang paghimo sang maayo, no? Nga hindi lang sa atong kaugalingon nagahatag sa aton sa pagdayo sa Ginoo, kag that is the Sabbath rest, because we give rest to them because they experience problems sa ila kabuhi gali Pastor. We hear their clamors, we hear their requests nga kung adlaw ng paway minag mangkot sa imo dira nga pwede ka kakadto sa akon kay pinanglan kung gisang ka istorya adlaw malakat di kita gali Pastor kag pamatian sila, and they will also find rest because you are there as a representative of Jesus sa ila, and that you are bringing rest to them. That is the Sabbath rest. Madamo gid nga salamat Brother Marvin, matahom ina nga punto ang imo nga hatag, insakto ina nga ang Sabbath is designed to alleviate some burdens sang tao. So kung the way to the church, kung may ara dira nasunog, why not get a pail and bulig basya sang tubig para nga mapapas ang ina nga kalayo to save life and property.
So amo na ang konsepto dira, Brother Marby, ang ginhambal sang Balaan Kasulatan. Though may salakyan ikaw kag siling sa Balaan Kasulatan nga hindi kita magpangapudlay for our personal interest during Sabbath, pero kung ang salakyan nimo ginabiyahe ina siya from Sunday to Friday kag may ara emerhensya sa adlaw nga Sabado, pwede nimo mapagamit ang imo nga salakyan when it calls for life and property ang ginaistoryahan, Brother Marvin. Now, diri aton makitaan nga ang Sabbath is a sign of perpetual covenant. Mapinadayunon nga pakigkatipan. But singanon nga ang Ginoo naghatag siya sang ginatawag nga kasugtanan. Nya kun kita nagabantay sa sining adlaw nga nagpahuway, aton gintipigan ang inang kasugtanan. May ara kita kahadlok sa iya. Kag sa Biblia, may duwa ka klase sang kahadlok, Brother Marvin. Kahadlok nga nagapalayo sa Ginoo. Kag may ara kahadlok nga naga-obey kay gusto niya tipigan ang relationship. Kag ang inang latter nga ginhambal na kun amo ini ang kahadlok nga gusto sang Ginoo nga may kahadlok kita sa iya by keeping that relationship, Brother Marby. Kag sa Sabbath gihambal na kon is a perpetual covenant nga nagapanumdum sa aton nga ini siya ang tanda nga gina-recognize naton ang Ginoo nga siya aton manunugang when we keep the Sabbath, when we go to church, when we contemplate on the goodness of the Lord. It is also help us to recognize nga ang Ginoo mo siya ang aton nga creator, at the same time siya ang aton nga sanctifier. Therefore, Sabbath is the source of our identity, kundi kita halin, kag naka-angkon kita sang deliverance from sin, kay na-renewed ang aton nga relationship, kag we know our destiny, kag aton responsibility, nga may ara kita social responsibility sa mga tao nga powerless to help them, Brother Marvin. So, kung aton nga saysayon pa na pastor, imo na gid na punto tanan, kag ang aton na lang dira madugang pastor, ang Sabado isa ka regalo sa Ginoo sa aton. And He is inviting us not as a person, kundi kita tanan gid, hindi lang kay isa lang or pinili lang, kundi tanan nga naga-claim nga iya kita inanak. We need to obey. Obeying nga wala kita gali pastor nga ginabudlayan. Nga wala kita gali nagahambal nga kay tungod lang ginaobligar ko kay nabalaan ko ini nga kamatuoran, but because of the love. Fearing God is not saying that you fear in tremble, but you fear because you don't want to be apart from Him. Pareho ganin na pastor sa aton mga ginikanan sa una, sa aton relationship. You fear that your relationship will be destroyed, so you follow the things that you have agreed between the both of you. So gusto mo ma-preserve ini. Gusto mo nga mapadayon ini. And that is why Jesus is extending His hands on us. And we also, as a part of God, kaya ginambal mo, pastor, nga it's a saving grace, kag nagahatag sa aton sang redemption, kay once gali, pastor, nga ibiya nato ng adlaw inupahuway, kag maghimo kita sang aton kaugalingon, then, ang aton covenant sa Ginoo, nagapalayo sa aton, kag hindi kita magiyahan sa intsakto naton nga paghimuon. Amo na bala, pastor, ako personal experience ko, pastor, nga kung sa tawhanon naton, ara bala nga naghihimo kita sang adlaw inupahuway sa atong kaugalingon, doon na ma-feel naton nga hindi siya blessing, nga daw may lain, may kabugat, no? Kaya because there is already gali na pastor sang connection, no? Sa aton sa Ginoo. So na-inscript na sa aton ang pagiya sa Ginoo. That's why God is calling us to remember it, because tagali pastor, gakalipatan kita. And that is the reality. That's why every time nga mamista ang adlaw nga inupahuway, nagakasubo gid kita. There is something may kakulang, kag ginalong mo gid siya nga sa Sabado naman. Amo ni pala pastor sa aton nga
pandemic subong nga damo gusto nga makauturan ta magbalik kitis ka ng protocol bla pastor nga ang tigulang hindi pwede ka sulod sa adlaw ng paway tungod nga sensitive sila kay ara sa so ara yang driving force nila no kina-inculcate sa ila tigit pusoon ang ila covenant sa Ginoo nga mag-alagad diskan ano pa matabo sina so katahom gali pastor nga ara kita sa relationship sa Ginoo. So hinigog mga kauturan, madamo gid nga salamat Brother Marvy. Mga kauturan, wala gid namon siguro matulid gid sa pagdiscuss ang aton nga leksyon. Apang ang ibilin ko lang sa inyo hinigog mga utod sa sinigid nga aga amo sini. Ang adlaw nga Sabado balaan nga ginhatag sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Ang nagapanag-iya sini hinigog mga utod amo ang Ginoo kay siya amo ang nagtuga sa aton. Kay subong siya balaan, makaangkon kita sang iyang pagkabalaan the moment nga kita nangin masirulundon sa iyang mga kabubuton. Therefore, Sabbath will become a delight kung kita makuturan nagabulig sa aton isig katawo kag i-focus naton ang aton panghunahuna sa iya nga amo ang aton nga creator, amo ang aton nga redeemer kag siya ang aton nga sanctifier, then Sabbath will become a delight to us. Kag kung kita magahimo sang aton nga pagbulig sa aton isig katawo, niyan mga kauturan, sila man makaangkon sang pag-alleviate sang ilang mga burden sa ilang kinabuhi, and that Sabbath becomes a blessing as well sa ila. Salamat gid mga kauturan sang inyong pag-upod sa aton sa sining nga discussion, aton initakpan nga pagtuon mga kauturan pagi sa pagpangamuyo ni Brother Marvy. Mga muyo kita, labing gamana namon na may Diyos namon makagagahom, tag-iya sa ngamon lang kabuhi. Nagapasalamat din kami, O Diyos, sa ang katahum sang amon leksyon nga ginhatag mo sa amon, nga sa paghihibalo kung nga namon dapat pagabantayan ang adlaw nga nagpahuway. Gani amay ikaw gid magabukas ang among tagipusoon kag pangunahuna nga amon gid ini pagasundon kay tungod ikaw amon Dios nga ginalagaran kag ginahigugma kay ikaw una nagigugma sa amon kag kabay pang ang nagapalamati kag ang bug-os nga mga kauturan sa sini nga programa mangin bless sa sini nga kamatuoran kag amon tanan i-share ini sa iban. Ini tanan amon ginatugyan kag ginapasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen.